Yo, what's up mga Call of Duty Lights and Sounds? So for today's video is mag-unboxing tayo nitong amplifier from Titanium Audio. So without further ado, let's go! Okay guys, so yung amplifier na pala to guys is a integrated amplifier from Titanium Audio. Ayan, so ang unit na to guys is ito, TA-803UB 2.0. So hindi ko pa alam kung ilang wattage ng ating amplifier na to guys. But titingnan natin sa loob kung ano ba talaga yung mga specs nitong amplifier na to na pwede na pang bahay. Alright. So sa loob guys, andyan naman yung ating makikita na manual na hindi naman natin binabasa. Alright. Well anyway, ito nga pala yung specification ng ating integrated amplifier from Titanium Audio, yung TA-803UB 2.0. Ayan guys. Kung nakikita nyo yan guys, ito yung max power output niya na 600 watts per channel siya at 8 ohms. So dalawang channel. Ayan. Tapos yung iba, hindi na natin babanggitin. Ang importante is yung wattage or capacity ng ating amplifier. So, meron pa siyang mga ibang specs ito tulad itong surround. So, pwede pa natin siyang dagdagan ng mga maliliit na speakers, guys. Ayun. So, basta yung music power output niya is 600 watts per channel. Alright, so, tingnan natin yung pinaka-amplifier natin. Let's go! Okay guys, so ito na nga yung ating integrated amplifier. Ayan, so first impression ko guys, maganda siya. Ayan, makinis. Parang nagre-reflect pa nga yung ating itsura dito sa kaniyang front panel. Okay, so napaka-basic lang ng ating integrated amplifier, which is ganun naman talaga. Kadalasan yung design kapag integrated amplifier. So dito located ang kanyang on and off button. Ayan, tapos meron siya ditong para sa kaniyang SD card, MMC card, or USB. Tapos, andito yung mga controls niya. Okay, previous, next, play and pause, USB, SD card, Bluetooth, or FM. So, pwede siya pala radyo, guys. Okay, tapos meron siyang tatlong microphone dito, guys, na pwedeng hanggang tatlo kayong kakanta. Ayun, mas maganda yun kasi yung iba, dalawa lang. Pero si Titanium Audio is tatlo. 1, 2, 3. Ayan. Tapos ito yung controls ng kanyang EQ para sa kanyang microphone. Meron tayong bass. Ayan. Middle. At saka treble. And kanyang effects na echo. Hindi siya reverb guys ha. Okay. Tapos ito naman yung controls niya sa kanyang music. Meron tayong bass. At saka middle din. At saka treble. At saka yung balance. So parang panning to siya guys. Left and right. So nasa center lang dapat yan. Alright, tapos andito yung kanyang microphone volume. Ayan, so pumipitik-pitik pa yung ang kanyang pag ginalaw mo siya guys. Ayan, okay. Tapos andito yung loudness at saka super bass. So, actually hindi ako nag-engage nitong loudness at saka super bass. Hinahayaan ko lang siyang naka-disengage, okay. Tapos sa input selector niya guys, sa likod, ayan, ito yung pagpipilian natin. Pwedeng tape, tuner, CD-BCD, USB, Bluetooth. Okay, so usually pagka ako sa tuner lang ako guys kapag hindi ako gagamit ng USB or Bluetooth. Okay, tapos dito naman tayo sa volume. So same pa rin, pumipitik-pitik. Ayan, pumipitik-pitik. Okay, so andyan yung volume para sa ating music. So tingnan naman natin yung likurang bahagi guys. Alright. Okay, so ito naman yung sa likurang bahagi niya guys. Ayan. So, dito, meron tayong tape, tuner, CD, VCD, at saka super bass. Ayan. So, yung itong nakalagay, itong apat guys, is located din sa harapan. Kung ano yung sinelect natin doon na input, dapat dito din tayo magtatap ng ating RCA. Okay? Tapos, ito din pala yung sa surround speaker at saka sa center speaker. So, pwede tayo maglalagay dito ng mga maliliit lang na speaker guys kung gusto nating yung pang surround na speaker lang. Yung maliliit lang, at least 8 ohms pa rin. Okay? Tapos dito natin itatap yung ating mga malalaking speakers na hindi lalagpas ng 600 watts per channel. Okay? So, meron tayong 600 watts dito at 600 watts din doon. Okay? So, meron din siyang antena kasi di ba pwede itong pang radyo. Ayan. So, goods na goods to guys. Tapos, pwede pa tayo magsaksak dito ng maybe ating DVDs or yung pang karaoke natin, Megavision, mga ganun. Or yung mga TJ. Ayan. So, dito rin natin ang power cord, which AC. Okay lang. Hindi naman siya masyadong makapal, but okay lang yan.
Tapos andito yung sticker ng Titanium Audio. Ayan. So wala nga lang siyang serial number but it's okay. Which is pang bahay lang naman guys. Okay, I think ito to yung parang warranty niya guys na kung kailan siya manufactured, October 2025. Hindi ko alam. So, paki-comment na lang down below kung ano ba purpose niyan. Okay, so pailawin na natin guys. Turn on na natin tong ating amplifier na pwede nating pang karaoke. Alright. Okay guys, so the moment of truth, sana gagana siya. Okay, so turn on na natin. Ooh. Yung dun lang yung umilaw. Pero okay lang. Siguro ganun talaga yung design niya. Okay. So, check muna natin kung gagana ba yung ating amplifier. So, kuha lang ako ng speaker wire. Tapos, kabit natin sa yung bago natin ginawa nga DIY D15 na full range speaker. Sound test tayo. Alright. Okay guys, so ito na yung setup natin. No? Amplifier, tapos sa laptop lang, at saka connect na natin dito sa ating dalawang speaker. So, alam ko hindi kakayanin ng amplifier natin kasi maliit lang wattage, at saka ito is nasa mga 1,200 watts na yung isa. So, for demo purposes lang naman, at least malaman natin kung gagana ba yung ating amplifier at hindi siya sira. Okay? So, yung setup lang natin is naka-tuner tayo, at saka, ayun, RCA tayo guys to laptop, nasa tuner din. So, lahat ng equalizer natin dito or yung ating mga pihitan dyan is naka 12 o'clock lahat. Bass, treble, at saka mid, at saka naka-balance lang siya guys. Okay, so nakaangat yung loudness lahat-lahat. So, parang raw lang talaga. Okay, so sound check tayo. Ang ating gagamitin na music is kay DJ Christian Naive pa rin, yung Macarena sound check. Alright, let's go. Uy, tumutunog. One, two, check. Lagay natin dito guys. Sorry. Yan. So gagalawin natin yung mga bass, mid at treble guys. Ayun guys, at good thing na lang at gumagana naman talaga yung ating amplifier or integrated amplifier ni Titanium Audio TA-803UB 2.0. Ayan. So, hindi ko na itetest yung USB at saka SD card kasi hindi ako available. Hindi available yung aking USB. Tsaka itong mic, wala kasi akong pin guys. Lahat ng mga microphone wire ko is naka XLR na. Okay, well, anyway, yun lang naman guys. Importante is not sound check natin at na-test natin kung gumagana ba talaga itong ating amplifier. Alright, so thank you Titanium Audio. Napakaganda ng product mo na pwede na pang bahay. Okay, so hanggang sa susunod na unboxing mga ka-off duty license sounds. Alright.